magiging malakas daw yung tandem ni na Senador Raffy Tulfo at Senador Risa Ontiveros sa eleksyon sa 2028. Sa panayam kay political analyst Ranjit Rai sa long conversation sa One News, sila raw ang maaaring ipambato na hindi maka-Duterte. Base raw sa isang survey nitong Hulyo, pumapangalawa si Tulfo kay Sara Duterte para sa 2028 elections. Nilinaw naman ni Rai na posible pang mag-iba ang pipiliin ng mga botante. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Pinoprotektahan niya yung mga makakaliwa. Akala ko anak siya ni Joma Sison. Yung pala si Amy Marcos pala daw yung ampon. So yun nga, ang hamon ni Amy Marcos magpapa-DNA test siya, magpa-hair follicle test muna itong mag-ama. Itong si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos. Pasensya na. ay. Inuubo tayo. Ito yung masaklap dito, yung ubo-ubo eh. So grabe talaga yung mga nangyari kagabi, no? Talagang ginimbal ni Amy Marcos yung ginimbal ni Amy Marcos yung Pilipinas kahapon. Aba, kung magkataon, magandang labanan. Tita versus brother versus son. Tsaka alam nyo, doon sa mga sinabi ni Amy Marcos, doon natin napatunayan na yung mga lumabas na mga sabi-sabi noon ay totoo. Dahil, 'di ba, dati si Cathy Binag din, 'di ba, na parang inaalok daw siya ni Lisa Araneta Marcos na mag-take ng droga. So ngayon napatunayan na natin na totoo 'yun. Ang tanong, kailan kaya may lalabas yung USB? Nga, Ma'am Cathy Binag, panahon mo na para ilabas ang USB. Oo, ang USB na matagal nang inaantay ng taong bayan. So doon, alam nyo, nakakatawa lang ngayon dahil katulad lang nila Larry Gadon at ni attorney, dapat tanggalin ni attorney sa pangalan niya, Auntie Claire na lang. Ni Auntie Claire, kasi alam mo yun, parang gusto nilang palabasin sa taong bayan na sila yung paniwalaan kasi sila yung hindi kadugo. At yung kadugo ni Marcos na nagsasabing addict nga, etong si Marcos Jr., parang siya pa yung ayaw paniwalaan. Yun yung gustong palabasin ni Larry Gadon at ni Auntie Claire. Sabi nga namin, diba, marami nga nagsasabi na kakapatid. Kasi ang kapatid talaga, yan talagang pinaka number one na masasabi mong totoo yung sinasabi kasi yan talaga yung nakakasama eh. Simulat sa poll, nakakasama ni Amy Marcos, tsaka alam niya talaga yung tunay na kwento. Pero yun nga, medyo pinatagal-tagal pa. Pero napakaganda rin nung timing na yun kasi sa harap ng libo-libong tao at buong Pilipinas, mga Pilipino ang nakarinig na etong si Marcos Jr. ay isang addict. Ngayon, kung sakali man na magpa-hair follicle test etong si Marcos Jr. at Sandro Marcos, dapat live. Oo, hindi yung parang magpapa-hair follicle test tapos biglang may lalabas na resulta. Sa panahon ko ngayon, di na tayo dapat basta-bastang maniwala sa ganun. Kasi naman na natin yung kung gaano tayo paikot-ikutin ng administrasyong Marcos. So yun nga talagang dinudurog nila si Amy Marcos ngayon at naglabasan, gamit na gamit yung mga vlogger, pati yung mga pages na binabayaran para siraan ng mga hindi sumusuporta kay Marcos Jr.
todo paninira ngayon kay Amy Marcos. Tsaka yung sinasabi ni Larry Gadon na sinisira daw ni Amy Marcos yung apelidong Marcos. Una-una, bukod sa sira na talaga yun, matagal na. Matagal nang sira yung na yun, yung pangalan yun. At yung ginawa nga ni Amy sa tutusin, yun parang sinalba niya pa yung sinalba niya pa yung apelidong Marcos sa ginawa niyang yun. At guys, eto kasama ho natin live on the spot si ang pamangkin, ang nag-iisang dalagita ni ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos. Guys, eto po. Yun Hi, kumusta po kayo? How are you, ladies and gentlemen? My name is Sandro Marcos. Sandra Marcos Cam. So, what's your question? Yun nga, anong masasabi mo doon sa sinabi sa'yo ng tsahin mo na si Amy Marcos? Ayoko. Na ampun ka lang. Well, it doesn't matter if I am ampon. So long as we grew up together, I know everything what happened to him. Okay? He is, alam mo na yun. Doon na tayo sa tunay na vlog. Paano nga yan, Master? Ano masasabi mo doon sa yan? Sa pinapalabas nila sa paninira kay Amy Marcos ngayon, yung kesyo hindi daw anak, kesyo sinisiraan daw ni Amy Marcos yung apelido nila, sinisira daw. At ito lang daw ay parang isang propaganda lang daw ni Amy Marcos para sa kanya mapunta yung supporters ng mga Marcoses. Unang-una, wala naman dapat sirain Sa history pala ng Pilipinas, sira na. At sila na mismo, si Pangulong Bongbong Marcos na mismo nagsabi na they took everything from us. Lahat na yun, siguro kayamanan, yung pride, pangalan, kahihiyan, lahat, credibility. So everything nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. And it doesn't matter. Ngayon kasi sabi mo, dinidiscredit yung mga sinabi ni Senator Amy Marcos, di ba? It doesn't matter kung sabihin na natin, sakyan na natin yung sinasabi nila, yung naratibo nila na hindi tunay na kapatid. Pero lumaki pa rin sila na magkasama Kahit sabihin pa natin. Sabihin na natin na hindi niya tatay si Senior Marcos. Pero nanay niya pa rin si Imelda. Si Imelda Marcos. So magkadugo pa rin sila. At ang punto dito, magkasama silang lumaki. Diba? Kaya nga nagkaroon sila ng pelikula na inikinukwento doon kung ano naging sa karakter ni Marcos Jr., karakter ni Amy Marcos Jr., at marami tayong natuklasan doon na mga characteristics ni Pangulong Bongbong Marcos na nagre-reflect ngayon. At tulad lang halimbawa ng tamad. Tamad, di ba? Ngayon lang naman yung sa movie. Na walang alam, ganun. Nagre-reflect ngayon. At tama yung sinabi ni Sandro sinabi ni Amy Marcos, yung sagot niya kay Sandro, na ano ba sabi ni Sandro, parang hindi ugaling kapatid. Hindi ugali ng mga dugo nila. Ganun. Hindi magandang pag-uugali ng isang kapatid yung ginawa ni Senator Amy. Ako may kakilala ako na may kilala din sa lipunan. Kilala din sa lipunan na may kamag-anak siya na nalulung sa droga. Hindi siya nahiya na iparehab. Kasi yun naman lang talaga nararapat. Ipinarehab, so ibig sabihin, hindi yun pamamahiya sa kanilang pamilya, hindi yun pag-discredit sa kanilang pamilya, kundi para maisaayos yung isang kapamilya. Tama. Kung pagbabasyahan natin yung sinabi ni Senator Amy, gusto niyang mapabuti ang kanyang kapatid. Sabi, magpagamot, di ba? Kaya nga doon sa speech ni ni Senator Amy Marcos, parang hinihikayat niya si Marcos Jr. na tama na. Yan. Magpahinga ka na, magbago ka na. Kasi talagang ako naiintindihan ko si Amy Marcos kasi kahihiyan Yes. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin mapatunayan ni Marcos Jr. na matino siya. Doon pa nga lang sa una-una, 'di ba, yung wala daw schedule yung wala daw schedule yung pagdating ng bagyo. Ayun, medyo ipunin yung tubig at gagamitin sa tagtuyot.
Oo, tapos yung Meron pa isa, nabangga ng barko, yung flood control project. project. Ang flood control, nasa ilog yan eh. Oh, so ang dami niyang mga paliwanag, tas yung ano pa, isa pa yung timba na pwede daw inumin yung Ay, malabo yun. yung sa baha. So talagang doon pag pinagdugtong-dugtong niyo yung mga sinasabi ni Marcos na parang hindi masasabi ng matinong tao. Nung sinabi ni Amy Marcos na pansinin niyo ang pananalita niya at ang kanyang mga sinasabi ang gulo-gulo na. Iba-iba na. Iba-iba na. Tsaka hindi naman bago to eh. Si Claire na mismo nagsabi, di ba? Na etong naging issue na itong pagiging bangag ni Pangulong Bongbong Marcos dahil una nang sinabi ito ni President Duterte. Pero ang tanong kasi dito, wala namang naging ending to eh. Hindi napatunayan na siya ay malinis talaga dahil naging question pa nga yung sinasabi ni Claire Castro na negative si Pangulong Bongbong Marcos, yung resulta galing sa St. Luke's. Questionable pa yon kasi halos 2 minutes lang yung pagitan ng from the time na yun ay prenases hanggang sa matapos makuha yung resulta. Walang ganun. Hindi ganun kabilis sa pagkuha ng drug test eh. Tsaka kapag tayo, alam ko, 1 linggo ata eh. 1 linggo bago balikan or 3 days eh yun. Ilang minuto lang. Hindi, sabihin na natin na ang process talaga sabihin na natin 20 minutes. Yun, 20 minutes. Kasi presidente naman siya, o pwede sabihin na pabilisin no? Pero abot yan, hindi, siguro mga 20 to 30 minutes kasi siyempre kukunan ka pa ng dugo. Hindi naman pa pwede na pagpunta mo doon, may dugo ka ng dala-dala. Kukunan ka ng dugo. Siyempre, lalagyan pa nga yan ng alcohol and all that, tapos tutusukan, nilalagay sa plate, tapos i-check sa microscope. So, yung palang kakain ng oras yun eh. Pero yung 2 minutes, mahirap pa naman. Malabo yun. Yung ano naman, yung mga sinasabi ni Auntie Claire ngayon, paano niya lulusutan to? Actually, ito nga, may sinabi siya kagabi na papaano daw si Bongbong Marcos Jr. magda-drugs o gagamit ng droga, naiisa na daw ang kidney niya. Sabi niya, i-donate daw, i-donate daw sa tatay niya. Pinagmamalaki niya na ganyan kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ama, i-donate niya yung isang kidney niya sa tatay niya, kaya hindi siya pwede magdroga. And only to find out na ang 2 kidney pala na i-transfer doon kay Daddy Ferdy kay Marcos Sr. Kay Marcos Sr. ay galing sa kanyang sundalo, yung aide niya, at galing sa anak ng masahista niya. So hindi pala galing kay Bonget. So ano ngayon yan? Ipinost na yan, nilabas na? Sunog na naman si Auntie Claire. So checkmate na naman si Auntie Claire. So panibagong ano na naman. Tsaka ito, tanong partner ba't parang pinalalabas niya, mas may alam pa siya sa kapatid? Yun na nga eh. Doon nga, yun nga yung katawa-tawa na nangyayari ngayon. Kaya katulad niyan si Larry Gadon, si Auntie Claire na mas may alam pa kayo sa kapatid. Iyang kapatid na yan, sabihin na natin, kahit nga sabihin na natin hindi magkapatid ng buo, etong si Marcos Jr. at Amy, simulat sa pool, magkasama na nga iyang mga yan. Yes. Simulat sa pool, magkakasama na yan sa isang bubong, at alam bakit ikaw, Auntie Claire, wala kang kapatid? Na para hindi mo malaman kung ano yung ginagawa. Yes. Siyempre, malalaman yan. At ang punto dito, bakit namin kayo papaniwalaan na hindi naman kayo kadugo ni Marcos? Tsaka yung kay Gadon, Tsaka yung kay Larry Gadon. Kawawa naman si Larry Gadon, no? Na-disbar na ng 2 beses, matatanggal pa sa gobyerno. Yan naiintindihan ko kasi, siyempre, kahit naman ako ang sarap na buhay ko ngayon. Sumusweldo ako dahil ako ay isang secretary ng gobyerno. Hindi kaya nakatanggap din yun ng isang maletang hindi natin alam. Sa tono ng pananalita niya, galit na galit siya. Mukhang nakikinabang. Kaya nga si Auntie Claire ngayon, ang tawag na kay Auntie Claire, hindi na si Yusek Claire Castro. Second lady na. Siya na si second lady. Kasi di ba may first, si First Lady Lisa Araneta Matos. Tapos siya na yung second. Kasi parang hindi jowa, parang jowa na ni Marcos Jr. siya si Claire kung ipagtanggol parang mas matindi pa siya niya, yung kilos niya mas matindi pa doon sa tunay na asawa. Kaya ganun na yung nangyayari. Siyempre, sabi nga ni di ba?
sabi ni Amy Marcos, ang mga nagdodroga, wala na rin niya sa katinuan. Oo. Malay natin, may itsura naman kahit paano si Auntie Claire. Oo, may asim. May asim pa, di ba? Kahit amoy baktol lang. Pero yun nga, yan yung isa sa kinakatakahan ng taong bayan na grabe, Dalawa lang ang katanungan nila magkano bayad sa'yo at kung ano ba, may relasyon na ba kay ni Marcos? Yun. Kasi hindi mo rin masisisi yung mga tao Kasi sa kinikilos niya, yung Grabe. iba, yung matatalino. Sa bagay, spokesperson naman kasi talaga siya ni Pero Bongbong hindi Marcos ganun. Jr. Ang dami naman naging spokesperson. Attorney Salpanelo, Attorney Harry Roque. Iba pa, ang daming mga ganun. Pero Issue-based lang pinag-uusapan. Nakatuon lang siya sa issue. At ito kasi, personal na buhay Personal na pinag-uusapan na dapat, ang personal na buhay, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos ang mag-ano. Baka, di ba, attorney din siya. Baka siya na rin yung pumalit kay Garcia. Dami niyang trabaho sa palengke. Hindi, alam mo, Auntie Claire, naaawa na rin kami sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kahit anong sabihin mo, hindi kami makikinig sa'yo. Makikinig tayo, pero hindi tayo maniniwala. Hindi kami maniniwala sa'yo. Ang sarap na pakinggan Paano yan? Katulad yan, hair follicle test. So ako, naniniwala ako matatapos lang lahat to kapag kumasa si Marcos Jr. sa hair follicle test ng live. Yes. Sabi ko nga, di ba, lagi natin sinasabi to, bakit napakasimple pag magpapa-hair follicle test ka? Unang-una, mapapahiya mo si BP Sara Duterte, hindi nagsasabi. Si Pangulong Duterte, mapapahiya mo Mapapahiya pati tayo ng mga supporters ng Duterte. Mapapahiya tayo. Negative kami. Ano ngayon? Oo. So, ibig sabihin, mawawala ng credibility yung mga sinasabi natin at tayo mismo mawawala ng credibility. At pati rin, yung mga lahat ng tao na nagsasabi na siya ay bangag, mawawala ng kredibilidad. So, ibig sabihin, wala nang maniniwala sa amin. Kasi nagsinungaling kami. Kaya lang, until na mapakitaan nyo kami ng proof, ebidensya ng hair follicle test na negative, pero dapat, from start to finish, naka-live. Hindi pwede yung biglang ite-turn over at papakita ni Auntie Claire na na negative ang resulta ng hair follicle test. Hindi po pwede yun. Baka sabihin niya kasi may mga nababalitaan ako na gagayahin daw yung katulad nung ginawa ni Pulong na hindi naman daw live. Yung diba inantay lang yung resulta. Pero yung naka-video. Hindi naman kasi issue kay Pulong Si Pulong, wala namang nagre-request kay Pulong na magpa-hair follicle test. Kusang loob niya yun. Kusang loob siya. Sa kanya kasi, duda yung tao. At saka presidente siya, si Pulong. Kung mag-request yung mga taga-distrito niya, na magpa-hair follicle test ka ulit, na kailangan naka-video. Mula nang kinukuha yung buhok mo hanggang sa tinitest, hanggang sa makuha yung resulta. Wala namang ganun Ang issue kasi na kay Pangulong Bongbong Marcos. Tsaka hindi lang kay President Marcos. Pati kay Elisa tsaka kay Sandro. Pati yung mga si Sap. Yung lang na mayo. Pero si Tony Boy. Yung Florendo. Daming pinangalanan. Jaime Marcos yun. Jaime Marcos yun. Credible talaga. Kumbaga, sa loob ng circle ng pamilya nila Grabe, no? Nagulat ako kagabi. Ano kayang pakiramdam ng ganun? Na buong pamilya kayo, iisa kayo ng bisyo. Sobrang lala siguro nun. Happy. Kaya siguro yung mga nakikita natin nung nakaraan na si Marcos, di ba, ang unang nabalitaan si Marcos Jr. sinugod sa ospital. Si Lisa daw, di ba, ganun din. Tapos, mga ilang araw nakita natin si Lisa Araneta Marcos namamaga yung mata. Tandaan mo ba yun, yung namamaga yung mata? Yung may black para tapos black eye. may lumabas pa na balita na binato daw ni Lisa Araneta Marcos itong si Marcos Jr. hanggang sa hospital. At ang bago ngayon tuwing Friday daw nasa St. Luke si Sandro Marcos. Anong ginagawa doon? Parang kapag na-over na nagpapa-blood transfusion. Parang gano'n. Siguro gano'n. Parang doon siya nagpapa-relax. Sa sinabi yan di ba, kagabi? Senator Jaime Marcos. So ito
napakalabo talaga na yung sinasabi ni Senator Amy ay paninira lang. Kasi isipin nyo mahigi, pamangkin niya yun. Yung dalawa pa, di ba? May dalawa pang kapatid si Sandro. So sobrang grabe ka naman natita kung kung ganun ang gagawin mo, di ba? So talagang ibig sabihin, hindi mo masasabing paninira lang. Yan talaga ay totoo. Tsaka yun nga, walang ibang magpapatotoo niyan at walang ibang pinakamalaking ebidensya kundi si Amy lang. Yeah. Kasi siya yung kapatid eh. Yes, Kahit sabihin na natin na eto, halimbawa, mali yung paratang ni Amy na nagdodroga din si Sandro. Sabihin na natin, labas na natin yun. Eh, hindi naman namomonitor yan ni Amy. Eh, yung kapatid niya simulat sa puli. Yes. Namomonitor niya eh. Simulan nung pagkalaki nila hanggang sa sabi niya, diba, sila pa daw naglilinis nung mga pinaggamitan. Mga kalat. So, biruin talagang mo, almusal kasabay marijuana. Grabe. Tapos magiinuman, magkukukain sa maghapon hanggang gabi. Kaya siguro hindi sila masyadong pumapayat. Kasi pag food trip muna. Pag magpo-food trip muna sila siyempre ang side effect ng marijuana ay malakas ka kumain. Eh ang naririnig ko sa mga at andyan naman yan pag na-research nyo. Sabay susundot siguro ng pagtapos na kumain. Pagka busog na busog ka na, tama na. Okay na. Kaya palang hilig nyo sa Jollibee, no? Oo. Ay, nako. Grabe mga pasabog na yan. Eh, yung kay naman? Kanino? Kay, tawag dito, doon sa mga nag-aalisan na. Oo. Dumadami na sila. Sa akin, parang, habang maaga pa nililigtas nila yung sarili nila. Kumbaga, graceful exit. Baka mamaya, kung ano pa mangyari, madamay pa sila. So, I can't speak for them, doon sa mga katulad kay Lucas Bersamin, kay Pangandaman, sa DBM. Biruin mo hindi mo, ito, ako naniniwala ako na may may divine intervention, may kinalaman si Lord dito. Kasi, biruin mo, itong si Lucas Bersamin, napakalakas yan. Powerful talaga. Powerful na akala mo ay hindi talaga matatanggal sa gobyerno dahil kanang kamay niya yun eh. Ni presidente yan eh. Pero natanggal siya. Nag-resign siya. Bakit? Ano ang dahilan? Yun ang isipin nyo. Ano ang dahilan kung bakit nag-resign ang isang makapangyarihan tao at piniling umalis bilang kanang kamay ng presidente ng Pilipinas? Tsaka wala kang maiisip na at siya lang ang maiisip mo na matitira talaga dapat. Yes. Kasi siya yung kanang kamay. Si Anteclair, kailan lang naman sumulpot yung palengkerang yan eh. Sabihin natin si Boying, hindi rin. Lahat talagang si Lucas Bersamin ang talagang makikita mong makakasama. Yes, kasi ni Marcos. Pagkatanggal kay Vic Rodriguez, pasok agad si Bersamin. Tsaka sila na kumuha ng mga gabinete. Si Remulla, kailan lang naman sa DOJ yan, tsaka sa DILG, magkapatid, di ba? So, si Lucas Bersamin talaga, yung kasama niya, mula umpisa, until na mag-resign kahapon. At ito pa, yung sa DBM, si Amina, Amina, ano ba to? Pangandaman. Siyang may hawak ng pera. DBM. Powerful din yun. Kasi siya talagang may hawak ng pera at siya nagre-release kung saan mapupunta yung mga pera. Kung tutuusin, ang kapangyarihan ay nasa kanya rin. Bakit siya nag-resign? Talagang ayaw niya madamay sa gulo siguro. Ayaw niya talaga siguro. Tsaka na-realize din nila siguro na napapit lang sila ni Marcos Jr. At ito pinakamalapit. Maaari daw na traitor rin ni Boying Remulla si Marcos. Patay tayo dyan. Ito kasi yan. Kapangyarihan ni Boying yun. Kayang-kaya ni Boying yun. Ito kasi yan. Pag ako, halimbawa, isi-save ko yung credibility ko tsaka yung political career ko. Siyempre, makikita ko ang future niyan eh. Ay, puso, si VP Sara Duterte ang papalit dito. Kailangan umextra tayo dito. Kailangan gumawa tayo ng paraan na mapapansin ni VP Sara Duterte na parang yung ginawa natin ay papabor din sa kanya. Kung halimbawa man, si John Vic Remulla, pwede kasi si Boying medyo bumira na ng bumira to kay kay Duterte. Si Boying. Nila yan eh.
nagawa na nila noon yan eh. Oo. Tapos, di ba, kay Binay? Oo. Ginawa nila dati kay Binay yan. Iniwan nila si Binay. Tapos iniwan nila, tapos lumipat sila sa Duterte. Pangulong Duterte. So, pwede nilang gawin ang ngayong gawin. Kasi may mga Pilipino na ganun kadali kunin ng loob eh. Lukohin. Na alam mo yun, tipong ipagtanggol ng ilang buwan mong binaboy ang Duterte, tapos isang araw pinagtanggol mo. Supporters ka na agad. Pero si ano kasi, susuportahan ka na agad. Si Boyeng Rimulya, nakikita naman natin, bumabanat siya sa Duterte, di ba? Bumabanat siya sa Duterte. Pero si John Vic Rimulya, napansin mo ba na bumanat sa Duterte? Hindi pa. Hindi, di ba? So ngayon, itong si John Vic Rimulya, pwede yan umentra ngayon kay Bibi Sara Duterte. Sabihin ko na, hindi kami okay ng kapatid ko na yan. Hindi kami okay ng kapatid naman ko. yun. Which is, Totoo naman. Hindi kami nag-uusap niyan. Itong trabaho na ibinigay sa akin, ito lang wala akong pakialam sa kanya. Kaya, sa'yo ako, Bibi Sara. Parang gano'n. Di ba? Pwedeng, basta alam mo na sa politika, kung ano nangyayari sa politika, magkakaroon ng pag-uusap, magkakaroon ng negotiation, na ganito, gagawin natin, pusunod na ako sa'yo, basta. Ako, ang ginagawa ko lang ito para sa mga tao, para sa trabaho ko. Hindi ako bumira hindi kita binira. Wala. Pero ang isa pang katanungan dito, Ter. Ano kaya magagawa ng Supreme Court na nalaman na nila to? Actually, may ano ba sila? May lakas? Kasi ako wala akong masyadong alam din. May lakas or may karapatan ba ang Supreme Court na magpataw ng parusang pagbibitiw? Hindi. Kay Marcos Jr.? Pag may kaso na, tsaka i-enter dyan ng Supreme Court, sila ang sila ang naglalabas ng warrant. Warrant of arrest. So, ibig sabihin, kailangan magkaroon ka muna ng reklamo. Kailangan may magreklamo muna. Then, Supreme Court ang magdi-decide kung ito ba ang may, matawag dito? May, nasa dulo ng dila ako eh. Sige, tanong ka muna ng iba. Sa ombudsman, anong lakas? Ang ombudsman, ang kinakasuhan naman yan, yung mga public officials, lahat ng mga... Hindi kasama yung presidente doon? Hindi, wala siyang wala siyang sa presidente. So, ligtas pa rin pala si Marcos, no? Kung Tsaka sakaling traitor rin ni Boying. Tsaka immune ng presidente, Hindi mo pwedeng kasuhan ng presidente hanggat wala ka talagang malinaw na ebidensya. Kasi immune sila eh. Habang nandyan pa sa pwesto. Alam nyo, sa totoo lang, pinakamatinding kasalanan to ng presidente, una korupsyon. Pangalawa, drug addict. Kasi yung kay Erap, di ba, kaya siya na nun kasi about sa korupsyon. Sugal. Sa sugal. Wetting. Pero mas matindi to eh. Matindi to. Kasi nagtumitik ka ng droga. Tapos, ang grabe pa yung nakawan sa administrasyon mo. So, doble-doble na talagang deserve mo nang mapababa sa pwesto. Ang malupit pa dito, ngayon natin napagtanto na bakit hanggang ngayon, wala pa rin tayong balita doon sa Alitagtag, Batangas na 13 billion pulburon. Yan ang problema. At saan napunta yun? At asan na yung driver? Yun. At sino yung drug lord doon? Ang tanong, may napanagot ba? Nahuli ba yung may-ari? Nahuli ba yung mastermind? Nahuli ba yung talagang, drug lord? Oo, wala. At doon din natin napagtanto na kaya pala walang nahuhuling mga drug lord sa Pilipinas. Puro lang palutang-lutang ng mga droga. Mismong presidente pala ay gumagamit din ng droga. Doon tayo na. Yun na yung pinaka-punto doon. Yun ang sagot. Yun ang sagot sa lahat ng katanungan na ngayon. Naliwanagan lahat ang taong bayan. Grabe, no? Kung pagdudugtong-dugtongin mo, alam mo na eh. Yun talaga na eh. Hindi, sa corruption, saka sa drug addiction, pagdudugtong-dugtongin mo, yung mga lumalabas na ebidensya, yung nangyayari, tsaka yung mannerism, yung epekto ng droga, epekto ng corruption, makikita mo lahat. Tapos lang laban. Tsaka iba yung yung talagang iwi, yung yung ganun. Kasi ako yung kay Abalos na gawa ganun siya, masasabi na natin sakit na yun mannerism niya yun eh. At sabi niya, di ba, naoperahan daw siya. Pero yung kay Marcos, hindi talaga eh. Iba eh. Iba yung ganun niya, yung gigil talaga eh. Meron kasi, kay Abalos kasi may mata, may kasama. May ganun talaga may ganun eh.
Oo. At may mga kakilala rin ako ng ganyan, yung parang nagiging mannerism na nila yan. So, yun. no? Abangan natin yung matinding, ang tanong, kakasakaya si Sandro Marcos sa hamon ng tita niya. Hintayin natin. Yun lang naman ang susi dyan. Pero ulitin ko wag ho tayo papayag na bigla na lang may ipalabas ang Malacanang na resulta ng hair follicle test. Huwag tayo papayag sa ganun. Kasi baka doon tayo daanin Baka sabihin nila, eto na, meron na. Magaling pa naman sila sa ganyan. Ang galing nila sa ganyan at gasino na lang bayaran yan. Sa daming perang nawawala ngayon, di ba? Kahit ako, umalis ako dito pagbalik ko dito, kaya ko mag-produce ng ng negative na drug Kasi test. ang katwiran ng palasyo, ito yung gusto nyong mangyari na merong resulta ng hair follicle test. Kaya yun yung papakita. Kaso, ang gusto nga natin dapat live. On the spot, live, at pati yung resulta. Buong process. Buong process ng hair follicle test dapat buo, laka-live. Hindi pa pwede yung bigla na lang papakita ni Auntie Killer dyan sa press con na negative ang hair follicle test ni Marcos Jr. Huwag tayong papayag nun. Kasi kapatid na mismo ang nagsabi. Tapos, hindi mo pwedeng paninira yun. Kasi ikaw bilang kapatid, kahit sabihin pa natin, yung aso nga na ilang taon mo lang kasama umiiyak kapag nawawala. Hinahanap mo pa. Diba? Nalagaan mo. Ito pa na tao, kahit sabihin pa natin, although kapatid naman talaga yan, ang alam nga natin, si Bongbong Marcos ang hindi kapatid, di ba? Kakala ko nga, si Bongbong Marcos, anak ni Joma Season diba? Kasi kung protektahan niya yung mga NPA, wagas di ba? Pero hindi pala. At hindi rin natin sure kung totoo yung balita na kasi mahilig talaga, alam nyo naman, di ba? Ang gawain ng mga administrasyon pag hindi ka nila kakampi, talagang sisirain ka. Yun ang totoong paninira. Kaya yung sinasabi ni Larry Gadon na sinisira ni Jaime Marcos yung pangalan nila, bukod sa sirana, napakalabo ng pinagsasabi mo. At ngayon, biglang